Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Casper. Ang kwentong ito ay totoo kong karanasan at ng aking kaibigan na babae. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jepoy. Samantalang ang kaibigan ko ay Alexandra. Taong 1995, sa lugar na hindi ko na lamang babanggitin. Nang mga panahong ito, kakagaling ko pa lang sa heartbroken. Paano ba naman kasi? Ang sabi ng dati kong nobya, ako raw ay lampa at duwag. Naibulalas ko yon nang minsang hindi ko siya napagtanggol sa ama niya at sa kanyang kuya. Nangyari iyon nang magtatangka na sana kaming magtanan. Ngunit naabutan kami ng kuya at tatay niya. Kaya ang nangyari, nabugbog lamang ako ng dalawa. At dahil lampayatot pa ako nito ay hindi ako makalaban. At isa pa ay ayaw ko ng gulo. Ito ang dahilan kung bakit nabawi sa akin ang dati kong girlfriend. Sa bandang huli ay nakipagawalay siya sa akin at walang ano-ano'y nagpakasal siya sa mayamang lalaki. Hindi naman tutol ang mga magulang at kapatid nito. Sino ba namang tatanggi sa isang mayaman at gwapo na gaya nito? Sir Casper, dahil sa kabigoan kong ito ay bigla akong nagalit sa aking sarili. Pinilit kong baguhin ang sarili ko. Nagpalakas ako sa pamamagitan ng pag-iinsayo. Araw-araw at minsan tuwing fiesta, sumasali rin ako sa mga boxing. Kaya naman, nung lumipas ang ilang taon ay lumakas-lakas na ang aking pangangatawan. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako pauwi sa amin, may nakita akong magandang babaeng biglang hinablutan ng bag. Humihingi ng tulong ang babae kaya naman, hinabol ko ito. At dahil athletic na ang pangangatawan ko niyon, nahabol ko naman ito at napasuko. Nagpatawag ako ng pulis at nang madala na ito sa presento, tsaka ko naman binigay sa babae ang bag. Abot langit ang pasasalamat nito sa akin, kaya naman hiningi niya ang pangalan ko. Ang sabi ko naman ay Jepoy, at ang pakilala niya naman sa akin ay Alexandra. Kinasuhan naman ng babayang mandurokot na iyon, kaya naman agad itong nakulong sa bilangguan. Magmula noon ay naging magkaibigan na kami, kaya naman madalas kaming nag-uusap. Ang trabaho nito ay sa parlor, samantalang ako naman ay lokal lamang na boksingero. Pero sa kabila niyon ay natutustusan ko naman ang pamilya ko. Iyon ay walang iba, kundi ang mga magulang ko at mga kapatid. Samantala, isang umaga, kakagising ko lamang nito, ay mayroon sa aking ibinalita si Mama na siyang ikinagulat ko. Ano ma? Si Carlo nawawala? At ang sabi ng kanyang mga magulang, tinangay siya ng aswang? Pero papaano po nangyari iyon? Totoo ba iyon, ma? Siya nga pala, itong si Carlo ay kababata ko. Kaya nang malaman ko ang masamang balita ay gulat na gulat ako. Oo anak, maniwala ka sa akin. Si Carlo ay nawawala. Kitang-kita ng kanyang pamilya na mayroong dumukot sa kanya na dalawang babae. Pero hindi ordinaryo ang kanilang lakas dahil sa mabilis na paraan ay nadukot siya. Umabot na sa puntong hindi na siya nasagip ng kanyang tatay at mga kapatid. Sinundan kasi nila ang mga iyon pero napakabilis na wala. Kwento ng aking ina. Natigilan naman ako at biglang nag-isip. Hindi nagtagal ay meron akong natanong sa kanya. Ma, kung aswang nga talaga ang mga iyon, anong itsura? Isinalarawan niya naman ito. Ayon sa kanya ay maganda raw ang dalawang iyon at mayroong mahahabang buhok na lagpas pa sa puwet. Ngunit napakalakas raw talaga na daig pa ang 10 lalaki.
Sir Caspar, hindi pa rin ako kumbinsido sa inihayag ng aking ina. Kaya ang ginawa ko ay nagtungo ako sa tahanan nila Carlo at nagtanong tungkol roon. Ikinagulat ko naman ang malaman na totoo nga ang balitang iyon. Sinabi sa akin mismo ng mga magulang nito ang gaya ng inihayag ni Mama. Kaya wala na akong nagawa kundi ang maniwala. Nangako naman ako sa mga ito na hahanapin si Carlo kahit pa malagay sa panganib ang aking buhay. Ipinag-ingat naman ako ng dalawa. Pag ko ay umuwi na ako sa amin, iniisip ko kung saan ko kaya mahanap si Carlo. Lalo't hindi ko naman kilala kung sino ang aswang. Kaya naman umaasa na lamang ako na matsyempohan ko rin ang mga demonyong iyon. Kahit walang kasiguraduhan ay babawiin ko ang kaibigan ko laban sa mga elemento. Kaya naman, nang magkita naman kami ni Alexandra, ipinag-ingat ko ito sa ganitong uri ng nilalang. Alam mo, parang may ganyan sa lugar namin, friend. Pero mahirap namang mag-akusa lalo't hindi pa naman napapatunayan. Pahayag niya sa akin. Kapitbahay niyo ba, friend? Tanong ko. Sa totoo lang, hindi siya nasa itsurang tao, kundi nasa itsurang manok. Mga 4 na beses ko na nga iyong nakikita eh. Talaga? Manok talaga? Sa palagay ko, hindi naman nagiging ganon yung mga gaya nila eh. Nagiging ibon lang, aso, pusa, kambing o baboy. Nagiging manok pala sila pero sige, maniniwala na ako. Sabi mo yan eh. Pero paano mo nasabi na aswang nga ang manok na iyon? Namumula ba ang mga mata? Mariing umiling ang aking kausap. Hindi namumula ang mga mata pero aktibo sa gabi. Madalas ko siyang namamataan na nasa tuktok ng pader na bakod namin. Hindi ba't ang mga manok ay hindi nakakakita sa dilim? Kaya natutulog na lang? Mas bulag pa nga sila sa tao kapag madilim na eh. Pero ibahin mo yung manok na yun. Palakad-lakad siya sa ibabaw ng pader. Parang may hinihintay na mangyari. At bukod pa roon ay nakakatakot ang lapad ng mga tuka. At mas malaki kumpara sa ordinaryong manok. Yung kahit ipagtabi mo lang yung ordinaryong hayop sa nilalang na yon, alam mo nang naiiba iyon. Mahabang litanya ni Alexandra. Kung ganun man, dapat palagi mong siguraduhin na nakasarado ang bintana at pintuan niyo, friend. Mahirap na. Kahit nga sinabi ng mga magulang ng kababata ko na tinangay raw siya ng aswang, medyo hindi pa rin ako kumbinsido kung totoo nga ba ang ganitong uri. Pero wala namang masama kung palaging mag-iingat, hindi ba? Napatango na lamang si Alexandra bilang pagsang-ayon sa inihayag ko. Teka lang, maiba tayo. Malapit na yung birthday ko, friend. At kung gusto mo, sa amin ka na magpalipas ng gabi at doon ay makikita mo ang tinutukoy ko. Ganun ba? Siya nga pala. Kailan bang birthday mo? Baka naman magalit sa akin ang mga parents mo. Tanong ko sa kanya. Hindi sila magagalit. Tsaka ipapakilala naman kita sa kanila na kaibigan lang. At hindi yung iniisip mo. Natatawang tugon niya sa akin. Sa totoo lang, simula nang naging magkaibigan kami, 5 buwan na ang nakakaraan. Hindi pa ako nakakatapak sa kanilang tahanan. O sa kahit sa lugar nga nila ay hindi pa ako nakakarating. Nagkikita lamang kami kapag nagtatawagan sa telepono at may lugar kami na nagsisilbi naming tagpuan. Kaya nang yayain ako ni Alexandra ay hindi ko maiwasan na hindi kabahan. Lalo na first time ko palang makakaharap ang pamilya nito. Kahit na medyo matagal-tagal na kaming magkaibigan, hindi ko pa naitatanong ang tungkol sa estado ng buhay nito. Malakas nga ang kutob ko na baka may kaya sila. Lalo pat kapag nalaman ng mga ito na masyadong simple lamang ang hanap buhay ko. Ang pagiging boksingero na dumadayo sa mga piyestahan
o mga event. Lalo't pat may balak akong manligaw kay Alexandra. Ngunit naghanap lamang ako ng tamang tiyempo. Nang nasa bahay na ako ng mga bandang 8:00 ng gabi, saglit lamang akong naghapunan at maya-maya'y nagtungo na ako sa aking silid. Humiga na ako sa sahig na nilatagan ko ng banig at nagbasa ng libro. Sa kalagitnaan ng pagbabasa ko, may narinig akong parang nangangalkal sa may lupa. Kaya naman lumabas ako, dala ang flashlight. Baka ako'y may nanluloob sa aming bakuran. Lalo't pat na mga panahong ito ay may alaga kaming baboy at mga pato. Nang makapunta naman ako sa may labasan, wala naman akong nakita. Payapa ang paligid at inisa-isa ko pang tignan ang mga hayop. Tahimik lamang sila na natutulog sa kulungan. Siya nga pala, walang nagre-reklamo sa pag-aalaga namin dahil noong mga panahong iyon, wala naman kaming mga kapitbahay. Nang na-inspeksyon ko na ang buong paligid at aktong papasok na ako sa loob ng tahanan, nang may marinig ako na parang may nangangalkal sa hindi kalayuan. Nagtaka ako dahil kanina noong nasa loob ako, alam kong sa loob ng aming bakuran ang naririnig ko. Pero ngayon na nasa labas na ako, tila nasa ibang lokasyon naman. At kahit na hindi na ito nasa loob ng aming bakuran ay sinundan ko pa rin ang ingay na iyon. Hanggang sa makarating ako sa loob ng kakahuyan. Noong nasa loob nga ako noon, Sir Casper, hindi lang isa ang naririnig ko kundi marami na. Kaya naman dito na ako nagsimulang kinilabutan. Halos malaglag naman ang puso ko sa nasisilayan. Sa bawat ingay kasi na naririnig ko, may mga paris ng matang nagliliwanag. Nang itapat ko ang liwanag ng flashlight sa isa roon, ay dito ko napagtanto na manok pala ito. Isang manok na kulay itim ang mga balahibo. Nagliliwanag ang mga mata at may nakakasindak na laki. Naghuhukay ito sa lupa na parang mayroong hinahanap. Dito ko napagtanto na bagamat hindi nga namumula ang mga mata, parang flashlight naman sa liwanag. Nang marinig nga nila ang munting kaluskos na nalikha ko matapos akong manginig sa takot, biglaan ang mga itong natigilan at napukaw ang atensyon nilang lahat sa akin. Mabuti na lang ay alisto ako dahil bago pa sila gumawa ng masamang hakbang laban sa akin, kumaripas na ako ng pagtakbo. Nagganda putik-putik pa nga ang mga paa ko matapos kong mahubad nang di sinasadya ang tsinelas ko. Kasi binilisan ko kasi ang pagtakbo na parang wala nang bukas. Kaya nahubad ko ang brief ko. Ang tsinelas pala. Pasensya na po, puyat lang ako habang sinusulat ito. Mabuti na lamang, Sir Casper, nakabalik naman ako ng ligtas. Pero hindi talaga matanggal-tanggal ang kaba ko. Iniisip ko kung ano kayang klaseng nilalang iyon. Aswang ba? Hanggang sa naalala ko yung sinabi sa akin ni Alexandra. Sa loob-loob ko, hindi kaya iyon ang tinutukoy niya. Kung ganoon, ano kaya ang ginagawa nila sa aming lugar? Dahil sa gulong-gulo ang isipan ko nito, kahit na 8:30 na ng gabi, ay tinawagan ko ang kaibigan ko. Sa mga panahon kasi na iyon, sa ganitong oras ay tulog na ang karamihan. Mabuti na lamang ay gising pa siya. "Oh, bakit ka napatawag, friend? Parang kabado pa ang boses mo. May problema ka ba, ha?" Tanong niya sa akin. "Wala naman, friend. Pero nanginginig ako sa takot. Pasensya na kung nakaabala ako sa iyo ngayon." Tugon ko sa kanya. "Hindi naman, at sa totoo nga niyan ay kakauwi ko lang galing sa trabaho. Ano ba kasi iyon, friend?
Ikwento mo na. Bakit ka natatakot? Hindi ba may nabanggit ka sa akin kanina? Nakita ko rin sila ngayon lang. Ano ba silang klaseng aswang? Bakit parang meron silang hinahanap? Sa tingin mo, sila rin kaya ang kumuha sa kababata ko? Sir Casper, narinig kong napabuntong hininga si Alexandra. Ang sabi nito, ang mga aswang na iyon ay may ginagawang kakaibang ritual na naaayon sa relihiyon na kanilang sinusunod. Kadalasan kapag bilog na ang buwan, kapag kakapalit pa lang nila ng anyo bilang isang hayop, talagang may ginagawa sila na masyadong weirdo bago sila mambiktima. Dagdag pa niya, marahil ang mga ito rin ang dumukot kay Carlo. Alam ni Alexandra ang tungkol sa mga aswang dahil ang nanay niya ay isang manggagamot. Kaya naman matapos ko yung marinig, biglang nawala ang pagkaduwag ko. Nagpaalam na ako sa kabilang linya at dali-dali akong kumuha ng itak. Muli akong nagtungo sa kakahuyan pero Sir Casper, wala na akong nadatnan doon. Mabuti sana kung may natirang isa para susundan ko na lamang at upang mahanap ang kaibigan ko. Subalit mga kaswang, wala na talaga akong nakita. Kaya naman lulugo-lugo akong bumalik sa tahanan. Nananalangin ako na sana sa susunod ay makita ko na ang mga nilalang para maibalik na si Carlo sa pamilya nito. Hindi rin kasi biro ang nararamdamang pag-aalala ng pamilya nito. Patuloy na umuusad ang mga araw ngunit ng mga panahon na iyon ay hindi pa rin nakakabalik si Carlo. Mabuti na lamang ng gabing iyon. Kahit nanghihinayang ako sa nangyari ay nakatulog pa rin ako. Nanghihinayang ako dahil magpahanggang noon ay hindi ko pa rin naibabalik si Carlo. Baka magalit pa sa akin ang mga magulang nito at umaasa sa ipinangako ko. Samantala, lumipas ang isang buwan at sumapit na ang kaarawan ni Alexandra. Kahit nasa amin pa naman ako sa oras na iyon, ay talagang kinakabahan ako kapag naiisip ko kung ano kaya ang magiging reaksyon ng mga magulang ni Alexandra kapag ako ay kanila nang makaharap. Kaya naman, ang ginawa ko na lang ay ang magbihis ng maganda para hindi kaagad ako husgahan. Nang makarating na ako roon, nagulat ako nang malaman na ako lamang ang nag-iisang imbitado. Kaya naman, natanong ko ang bagay na iyon kay Alexandra. Yun ba? Dahil ikaw lang naman talaga ang nag-iisa kong kaibigan. Siya nga pala, pumasok ka na. Hinihintay ka na ni na mama at papa sa loob. Tugon niya sa akin. Hindi nga talaga. Bakit ako lang ang imbitado? Sa gandang mong yan, napaka-imposibleng wala kang ibang kaibigan. By the way, sige na nga. Tara na. Pumasok na tayo sa loob kahit na kinakabahan na ako. Hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko sa mga parents mo. Happy birthday nga pala, Alexandra. Pagbati ko sa kanya sabay abot ng regalo. Napangiti naman ang babae. Maraming salamat at huwag ka nang kabahan. Ako ang bahala sa iyo. Wika ni Alexandra. Nagulat pa nga ako nang bigla niyang ilingkis ang braso niya sa braso ko. Hanggang sasabay na nga kaming pumasok sa loob. Nabungaran ko nga sa pagpasok ko ang dalawang may edad na mag-asawa at ang tatlong nakababatang kapatid ni Alexandra. Puro magagandang dalaga pala sila. Kaya naman isa-isa kong nilapitan ang ama't ina ni Alexandra. Nagmano ako sa kanila at malugod ko namang binati ang mga kapatid niya. Nakita ko na bahagya lamang silang umiti na para bang nagpapahiwatig na naaasiwa sila sa akin. Kaya natameme na lang rin ako. Maya-maya pa ay inilabas na ni Alexandra ang mga masasarap na handa.
Ngunit ito ang pinagtataka ko. Ang lahat ng iyon ay puro mga karne. At dahil gutom ng gutom naman ako, natakam ako roon. At bago kumain, ay nagpasalamat ako sa pamilya. Tanging makahulog ang pagngiti lamang ang itinugon nila sa akin, Sir Casper. Nang nasa aktong gagalawin ko na ang pagkain, umalis na ang mag-anak at nagtungo sa kani-kanilang mga kwarto. Medyo werdo iyon para sa akin. Maging si Alexandra nga ay nagpaalam na maliligo lamang. Kaya ang nangyari, ako lamang ang naiwan sa kusina. Mabuti na lamang ay may dala ako nitong kalamansi. Kahit kasi lamang buwan na kaming magkaibigan ni Alexandra, hindi ko pa rin maiwasan na sa kanya ay magduda. Lalo na nung malaman ko na ako lamang ang mag-isa na inimbita nito. May dala akong balisong kasi usong-uso ito dati. Ito ang ginamit kong pinanghiwa sa gitna ng kalamansi. May lechon kawali sa hapag, kaya iyon ang pinatakan ko. Sa kabutihang palad naman ay matagal-tagal si Alexandra na naliligo. Kaya malaya kong napagmamasdan ang pagkain ng matapos kong mapatakan ng kalamansi. Sumaniwala man kayo o sa hindi mga kaswa, yung lechon kawali ay unting-unting nagbabago ang kulay. Nagiging sariwa ang karne at mayroong pagkakatulad sa tao. Nasindak ako, Sir Casper. Hindi ko akalain na aswang pala si Alexandra. Maya-maya pa may naririnig akong kumakatok sa isang silid. Nakakatiyak ako na hindi naman iyon ang kwarto ng pamilya ni Alexandra. Kaya naman, unti-unti akong lumapit roon at binuksan ang pintuan. Laking gulat ko nang masilayan roon si Carlo. Nasa isang malaking hawla ito at inilabas lamang ang braso para makakatok sa pintuan. Hindi rin ito makasigaw gawa ng mayroong busal sa bibig nito. May tinuturo siya sa ibabaw ng cabinet at nasilayan ko na susi iyon. Sumisinyas ito na buksan raw ang pintuan ng hawla. Kaya ginawa ko naman. Dahan-dahan ko namang inalis ang busal sa kanyang bibig. Maraming salamat, pre. Iniligtas mo ko. Malapit na sana ang takdang araw na papatayin ako ng mga aswang na iyon. Teka, papaano ka nakakarating dito? Papaano mo ako natunton? Tanong niya sa akin. Agad ko namang itinapat ang daliri ko sa aking bibig at bumulong na. Isang mahabang kwento, tol. Mamaya, ikukwento ko, tara na. Bilisan na natin. Ang dapat muna nating alalahanin ay kung papaano makakalabas dito ng ligtas. Kaya tara na, hanggat abala pa sila. Agad ko naman siyang hinatak at dire-diretso na kaming lumabas. Patakbo na naming tinatahak ang daan ng napapaligiran ng mga talahib. Papadilim na nito dahil mag-aalas 6 na ng gabi. Sa kalagitnaan ng aming pagtakbo ay may naririnig ako mga yabak at paghangos na papalapit sa amin. Narinig rin iyon ni Carlo kaya ang sabi niya, mas bilisan pa raw namin ang pagtakbo at baka maabutan kami. Nang lingunin ko nga ang nasa likuran namin, halos malaglag ang puso ko sa labis na gimbal. Paano ba naman? May 6 na maiitim na nilalang ang humahabol sa amin. Nakadapa ang mga ito kung tumakbo at nangingintab ang mga katawan. Mabuti na lamang ay talagang mabilis kaming tumakbo. Kaya nakarating kami sa tahanan nila Carlo. Tuwang-tuwa pa nga ang pamilya niya nang siya ay masilayan. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na matapos siyang dukutin ng aswang, sa medyo matagal na panahon ay makakauwi pa rin siya ng ligtas. Ang kwento pa ni Carlo, pinapakain pa rin naman siya ng mga ito. At matapos kumain ay ibinabalik ang pagkakabusal ng kanyang bibig upang hindi siya makahingi ng tulong o sumigaw. Sa takdang panahon umano
ay iaalay raw siya sa kanilang Diyos at kakatayin ng buhay. Dito ko naman ikwento sa kanila na naging kaibigan ko ang isang miyembro at hindi ko akalain na gantong uri pala ito ng nilalang. At ito rin mismo ang isa sa mga dumukot kay Carlo. Bagong salta lang pala ang mag-anak na iyon sa lugar at yung nakikita ko mga manok ay sila rin palang magpamilya. Marahil kaya inimbitahan ako ni Alexandra sa kanilang tahanan ay dahil sa ako rin ang isa sa mga dadaliin niya. Hindi ko lubos akalain na gagawin iyon ng itinuturing kong kaibigan. Kung alam ko lang na ganun siya, dapat tinira ko muna siya para masarapan naman ako. Joke lang. Sir Casper, nung gabing ring iyon ay pinuntahan namin ang tahanan nila Alexandra at mayroon na kaming mga armas. Ngunit wala na kaming nadatnan roon at wala nang katao-tao. At magpahanggang ngayon ay hindi na nagpakitang mag-anak, kaya naging abandonado na ang tahanan nila. Mabuti na lamang, Sir Casper, wala pa akong natitikman na pagkain na galing kay Alexandra at napatakan ko ng kalamansyang pagkain na kanyang hinahain. Dahil kung hindi, wala akong kamalay-malay na nakakain na pala ako ng karne ng tao. Hanggang dito na lang po ang kwento. At muli, ako po si Jeboy ng Pilipinas. Kung totoo ang tungkol sa bayan ng mga engkanto, magpapalamon ng walang pagtanggi sa lugar na iyon si Grego. Iyon ang mga dumadaloy sa isipan ng 27 anyos na si Grego habang minamaneho niya ang kanyang owner type jeep. Masama ang loob niya kaya imbis na tulog na siya ng ganong oras sa kalagitnaan ng gabi, pinili niyang i-drive ang sasakyan at pumunta sa walang katiyakan na lugar. Matagal nang sabi-sabi sa kanila ang tungkol sa bayan ng mga engkanto na matatagpuan malapit sa lugar nila. Hati ang opinyon ng mga tao. Merong nais itong puntahan dahil may sabi-sabi na kapag nakalabas ka sa lugar na iyon, tiyak na mayaman ka na. Marami rin ang ayaw dahil hindi nga naman nakakasiguro kung makakabalik pa. Aanhin nga naman ang yaman na makukuha sa bayan ng mga engkanto na sinasabi kung hindi naman mapakinabangan sa tunay na buhay. Ilang sandali pa ay nahagip ng ilaw ng sasakyan niya ang nakasulat sa isang palatandaan sa gilid ng kalsada. Pinagdahan-dahan ang mga motorista. May nakaguhit din sa karatula patungkol sa nawawalang bayan na ang puro nakatira nga ay mga engkanto. Para kay Grego ay isa lang malaking kalokohan yon. Pero sa tulad niyang nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng mag-ina niya, may ilang linggo lamang na nakakaraan. Nanaisin na lang niyang magpalamon na rin sa kung ano-anong nilalang. Naaksidente ang buntis niyang misis na si Adora. Nadulas at nakunan. Pagdating sa ospital, pati ang babaeng minamahal ay nawala na ng pintig ng puso. Duwag siya kung kaya't kaysa bawiin ang sariling buhay, mas nanaisin pa niya na magpakain sa kung anong lugar o engkanto na sinasabi nila. Mariing ipinikit ni Grego ang mga mata bago niya tinapakan ng preno. Iyon kasi ang turo ng mga tsismosang kapitbahay nila na kung gusto mo raw makarating sa nawawalang bayan ng mga engkanto, gawin mo yon nang nakapikit. Kung hindi siya dadalhin ng kalokohan sa bayan na tinutukoy, siguradong sasabog ang bungo niya sa malaking puno na babanggain niya sa mga oras na iyon. Bahala na, sa isip-isip niya. Ngunit bago pa siya makatapak sa preno ng kanyang sasakyan, may isang babaeng lumapit sa kanya. Humihingi ito ng tulong. Nandilat ang mga mata ni Grego.
Nang makita niyang duguan ang damit nito at halos natuklap na ang kalahati ng muka. Tulong! Sa nahihirapan na tono ay anang babae. Hindi pa halos makahuma sa labis na kabiglaan si Grego at hindi pa siya nakakakilos. Siyang dating ng kung sinong lumapastanganan sa babae. Hindi yung tao. At kahit may kadiliman na sa lugar na iyon at tanging ilaw lang ng sasakyan ang nag-iisang tanglaw sa gitna ng pinasukan niyang kagubatan, malinaw na nakita ni Grego ang matatalim na kuko ng kung anong nilalang na iyon. Halimaw, aswang. Ang mga pangil nito ay matatalim din. Ang mga matay nanlilisik, ang lagkit ng buhok at napakalagkit din ng laway. Sumigaw sa loob ng isipan niya si Grego nang walang ano-ano'y sakmali ng halimaw na yon yung babae. Pagkasakmal, ang isang kamay naman ay biglang tinapat sa may puso ng biktima nito at dinig na dinig pa niya ang pagkakapunit ng damit ng babae at ang telang tunog ng pagkakahaklit ng aswang sa puso nito. Hindi halos nakakurap sa labis na kabiglaan si Grego. Ang bibig niya ay nananatili na lang na nakaawang hanggang sa mariin na ninanamnam ng aswang ang puso na kinuha nito. Mabilis na nilantakan ang mga lamang loob na yon at pagkatapos, ang nananahimik na mukha na naman ng babae ang napagdisitahan. Winakwak gamit ang matutulis nitong kuko. Titig na titig si Grego sa nagaganap ng biglang ihagis ng halimaw sa mukha niya ang tinuklap nitong balat ng babae. Mister, Manong? Kumurap-kurap si Grego bago siya napahilamos sa sariling mukha. Tsaka binalingan ng babae na gumising sa kanya. Nanaginip ako. Wala sa sariling ani ni Grego. Halata nga, Manong. Kanina pa kita ginigising at namamawis ang buong mukha mo. Napamulagat si Grego. Sigurado siyang panaginip ang kaninang babae na humihingi ng tulong at nilapan ng aswang. E ano ang isang ito? Bakit nagsasalita at naririnig niyang nagsasalita ang babaeng kaharap? Ngunit hindi naman bumubuka ang labi nito. Nasa bayan ka ng mga engkanto. Hindi ba at hiniling mo na pumarito? Muling sabi ng babae sa kanya. Pinilig ni Grego ang ulo. Sinapo niya ang noo. Mukhang nasa panaginip pa rin siya. Totoo na to. Andito ka na sa lugar na hiniling mo. Tumatawa na sambit ng babae sa kanya. Mabilis na dumungaw sa bintana ng sasakyan niya si Grego. Namangha siya. Ang kaninang nagtatayuan na halaman at puno, napalitan ng panay na ilaw na lugar. Punong-puno ng tao na may magagarang kasuotan, katulad ng suot ng babaeng gumising sa kanya. Tila may piyesta na nagaganap. Ang tugtugin ay masaya pakinggan. Sakto ang pagdating mo. May nagaganap na pagtitipon dito. Bilang sagot sa katanungan na naglalaro sa isipan ni Grego ay sabi ng babae. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Tila na hipnotismo naman na kinuha ni Grego ang palad ng babae at nagpaakay siya rito. Nakakamangha ang lugar. Napakagandang pagmasdan ng kapaligiran. Panay ginto. Tama ang sinabi ng mga haka-haka. Ginto nga ang kabuuan ng lugar na iyon. At parang kay saya ng mga engkanto. Mukha kayong mga tao kahit nasa pagkakaalam ko ay mga engkanto kayo. Bulong ni Grego. Bumungis-ngis ang babaeng kaagapay niya sa paglalakad. Sigurado ako, ang nakarating na balita sa iyo ay hindi kami nalulungkot. Hindi kami nakakaramdam ng kasawian at bigati.
dahil kakaibang nilalang kami na matigas kami at may kung anong kapangyarihan. Bumaling dito si Grego. Tama, dito daw sa lugar na to. Malilimutan ko ang problema ko. Hindi ako makakaramdam ng bighati o kung ano paman. At kung ganun nga, gugustuhin mo ba na manatili dito? Biglang may inumang na tinapay sa kanyang babae. Nabigla pa si Grego. Nakalapit na pala sila sa mahabang mesa. Hindi niya pa namalayan. Pinagmasdan niya lang ang tinapay. Ayon sa sabi-sabi, kung nais mo pa raw na makabalik sa tunay na lugar kung saan ka naninirahan sa mundo ng mga tao, wag na wag mong titikman ang mga pagkain sa bayan na yon ng mga tinaguriang engkanto. Ni hindi ko alam ang pangalan mo, pagkatapos aalukin mo na kaagad ako ng tinapay. Malawak na ngumiti ang babae. Tila sinasabi sa ngiting iyon na napakahusay niyang magliwaliw ng usapin. Ako si Pandi. Tinanggap niyang kamay ng babae. Kinuha din niyang tinapay na inaalok nito, ngunit ibinulsan niya lang iyon. Tila tugon naman ang ginawa niya na agad na naunawaan ni Pandi na kung kakainin niya ang tinapay ay malalaman pa nito sa mga susunod na araw. Dahil sa kung anong binubudbud ni Pandi kay Grego, hindi raw siya makikita ng mga kalahi nito. Ngunit nagpaalala ang babae na ang bisa araw niyon ay 5 araw lang. Hindi niya gustong masaktan si Pandi, kaya hindi niya sinasabi rito na parang wala siyang tiwala sa kahit na sinong engkanto na naroon. Sa tingin niya kasi, kahit hindi niya kainin ang tinapay at hindi siya nakikita ng mga engkanto dahil kay Pandi, hindi na rin siya makakabalik pa. Pero tsaka na niya iisipin ang bagay na yon. Hinihiling niya naman na makarating sa lugar na yon. Kaya heto, hahayaan na lang muna niya ang sarili na magliwaliw na muna roon kahit pansamantala o pansamantagal pa. Dumaan ang halos 4 na araw. Naging masaya si Grego na kasama si Pandi. Nilibot-libot siya ng babae sa buong lugar at ipinakilala sa kanya ang mga kagamitan doon na hindi pamilyar o hindi makikita sa mundo ng mga tao. Tama nga ang babae. Wala ngang emosyon na lungkot at bigati sa lugar. Lahat ng engkanto kasi na nakita ni Grego sa lugar na yon ay masasaya at nakangiti. Mga naglalaro lang ang kabataan at naglalambingan naman ang mga magkakasintahan. Ang lugar na yan ay binabawal na lampasan. Habang nag-iikot sila ay sabi ni Pandi. Kumunot ang noo ni Grego. Daan ba yan patungo sa amin? Umiling ang babae. Patawad, walang daan patungo sa inyo. Ang daan na yan ay patungo sa baryo ng mga aswang. Umikot yata ang ulo ni Grego sa narinig. Sa sinabi ni Pandi ay naalala niyang ito rin ang babaeng napanaginipan niya na nilalapa ng aswang. Pero hindi niya makita ang halaga na sabihin pa yan dito. Ang panaginip ay panaginip lang. Hindi naman siguro yun magkakatotoo. Ilang kilometro pa ang nilakad ni Pandi at Grego nang mabigla ang lalaki. Kinusot niya pa ang mga mata upang makasiguro siya na ang nakikita ay walang iba kung hindi ang namayapa niyang misis. Adora. Parang may bakay sa lalamunan na sambit ni Grego. Mula sa kinatatayuan niya ay tanaw niya ang buntis na misis. May kasama itong makisig na engkanto. Lalapitan sana ni Grego ang asawa niya. Ngunit pinigilan lang siya nang nagsalita si Pandi. Nakalimutan mo na ba? Hindi ka rin niya makikita.
Kung aalisin natin ang pulbo sa buong katawan mo, malalagot ka sa pinuno namin. Hindi ka pa nakakapagdesisyon kung babalik ka o mananatili. Nagkausap na tayo tungkol dito, Grego. Maras na binalingan ni Grego ang babae. Pandi, yung totoo. Kilala mo ko, no? Kastigo niya rito sa mariin na boses. Mapait nang umiti si Pandi. Naubyo ko ang ngayon ay asawa na ng misis mo, Grego. Pag-amin ng babae. Dahil nasa bayan kami kung saan walang puwang ang bigati at sakit, hindi ako makapagluksa. Ginawa ko ang lahat para naisin mong pumunta rito para ikaw na at ang adora na yan ang magluksa para sa puso ko. Mali ang ginawa mong to. Mas lalo lang akong hindi matatahimik sa lugar namin. Galit na bulyaw ni Grego. Ano ba ang inasahan ng babae na magiging reaksyon niya? Hindi tama ang ginawa nito. Nangilid ang luha sa mga mata ni Pandi. Namangha naman si Grego. Ito na rin ang nagsabi na sa lugar na iyon, walang puwang ang bigati at sakit. Bakit umiiyak ito? Kakasabi lang din ng babae sa kanya na malalagot ang mga katulad nitong engkanto sa kanilang pinuno kapag umiyak at nalungkot ang tulad nila. Tinatag kasi ang bayan na yon para maging masaya lang ang mga nilalang na katulad nila dahil panay pasakit na ang dinaranas nila sa labas. Pandi. Nagmamadaling tumalikod ang babae kaya mabilis din na sinundan ito ni Grego. Pero hindi tinahak ni Pandi ang daan patungo sa tirahan nito. Napunta ang babae sa landas kung saan sinabi nito kanina na lugar patungo sa mga aswang. Dahil isang engkanto si Pandi, agad itong nakalayo ng hakbang mula kay Grego. Kahit anong bilis pa ni Pandi, namataan niya pa rin na nagpupunas ito ng mga luha. Pandi, hintayin mo ko. Hindi ba delikado? Natigil nang sinasaad ni Grego. Paano'y bigla na lamang humarang sa dinaraanan nila ni Pandi ang isang aswang. Nakakatakot na aswang. Ito ang nakita niya sa panaginip niya. Sigurado siya. Matigas siyang napamura sa isipan. Inakala ni Grego na hindi tunay ang mga ganitong uring nilalang. Pero ano ba tong nangyayari? At parehong nasa harap ng mga mata niya ang mga nilalang na kung anong elemento at dilim. Bago pa makaisip ng sagot sa mga katanungan na naglalaro sa utak niya si Grego, nabigla na siya ng walang ano-ano'y. Mabilis na umatras si Pandi. Sa ginawa ng babae, humarang ito sa harapan niya, kaya ito tuloy ang nahagip ng aswang. Dilat ang mga mata sa gulat ni Grego, katulad sa panaginip niya. Dinakma ng aswang ang babae. Una sa leeg, gamit ang matatalim nitong mga kuko. Pandi, hindi mo dapat ginawa yon, tarantang sabi ni Grego sa babae. Hindi kumikilos ang babae, nakadilat lang ito. At tila may namumuo kung anong sa bibig, kaya hindi makapagsalita. Mahigpit man na nakakapit sa braso niya ang engkanto na si Pandi. Tumayo pa rin si Grego para makaharap niya ang aswang. Nakakasulasok ang amoy nito. Nakakadiri. Isang nilalang sa dilim na ayon sa mga haka-haka ay kumakain ng tao. Pero sa panaginip niya, puso ng engkanto ang kinain nito. Hindi mo siya mapapatay. Dadaanan mo muna ako. Matapang na sabi ni Grego sa nakakatakot na aswang. Wala siyang dalang sandata pero may napulot siyang kanina na nakabotelyang pulbos.
Itatanong niya palang sana kay Pandi kung ano yon, at nakita niya rin minsan na ginagamit iyon ng mga engkanto sa kanilang mga katawan. Kaagad na kinuha niyang tinutukoy na botelya. Nabuksan niya iyon habang unti-unting humakbang papalapit sa kanya ang aswang. "Sige, lapit." Paghahamon niya pa sa nilalang ng dilim. Sumingasing ang aswang, kumbaga sa mabangis na leon ay tila umangil pa ito sa labis na pagnanais na siya ay malapa. Siya na ngayon ang lalapain nito at hindi si Pandi. Masyadong mabait ang babae para hayaan niyang malapa ito ng aswang. "Tumakbo ka na, Grego," biglang sabi ni Pandi sa utak niya. Sinulyapan niya lang ito, nananatiling nakahiga at nakatikom ang bibig, pero matiim na nakatingin sa kanya. "Hindi ko hayaan na makain kanya. Napanaginipan ko na to, Pandi. Nangyari na to." "Hangal ka ba, Grego? Hindi mo pa ba nahahalata? Ako ang nagdala sa iyo sa bayan ng mga engkanto para madali para sa akin na makaganti sa ginawa sa akin ng misis mong si Adora, upang madala kita rito sa baryo ng mga aswang." Nagulat siya sa inamin ni Pandi, pero ang mga inamin ng babae ay hindi makakapagpahinto sa aswang na hayok sa laman ng tao. Mabilis na naiwasan ni Grego ang pagdakma na gagawin sana ng aswang sa kanya. Ngunit ang sakyan lamang ito ang nakikita niyang paraan para matalo ito. Dapat niyang mapatumba ang malaking aswang bago niya ito mapatay. Ang plano ni Grego, pagkasampa niya sa braso ng aswang, ay tutulay siya patalon sa mukha nito, at nang matumba ito, at saka niya gagamitin sa paningin ng aswang ang napulot niyang pulbos. Ngunit mailap ang swerte. Malakas din ang aswang. Iwinasiwa siya. Binabalak na ibagsak siya sa lupa, at saka nga naman magiging madali na rito na kainin siya. Ngunit hindi nagpatinag si Grego. Nakita niya rin na tila bantay pala sa baryo na yon ang aswang na kalaban. Nakapulupot kasi sa isang malaking puno ang isang braso at kamay nito, kaya isa lang ang gamit sa kanya. "Bitawan mo si Grego." Sa boses ni Adora na wala ng poko si Grego, nilingon niya ang babae. Kasama nito ang engkanto na inagaw mula kay Pandi. Sa isang iglap, lumagapak sa lupa si Grego. Nanlaki ang mga mata niya nang mabilis siyang nasalo ng asawa. Malinaw na hindi na normal na tao ang misis niya. Ang mga sumunod na mga nangyari ay nagpatigalgal na sa kanya. Ang engkanto na dating nobyo ni Pandi at ang babae mismo nakikipaglaban na sa aswang. Hindi makapaniwala si Grego sa nagaganap, hanggang sa maglaho ang aswang at naging abo ito sa paningin nila. Nang matapos ang kaguluhan at laban, pinagtapat sa kanya ni Adora na umibig na ito sa engkanto, kaya nagpasya ito na iwanan na siya. Humingi ng tawad si Adora kay Pandi, gayon din ang napangasawa nitong engkanto. At si Grego naman, swerteng nakabalik sa sarili niyang mundo sa tulong ng napulot niyang pulbos. Buti pala hindi niya iyon nagamit sa aswang. Yun pala ang susi kung paano siya makakabalik sa tunay na buhay. Nakakagulat at labis na kamangha-mangha at nakakakilabot ang naging karanasan niya sa kabilang panig ng mundo. Pero napagtanto ni Grego na nakatakda iyong maganap upang ipaalam sa kanya na magpatuloy na siya sa buhay, dahil hindi na sa kanya ang puso ni Adora. Sa sumunod na pamilya ay ginawa ni Grego ang lahat upang hindi niya mapabayaan ang mga ito, at nang hindi na muling mawala ng pag-ibig sa kanya ang ikalawa niyang misis. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito.
kasi tapos na talaga. Maraming salamat po mga kaswang at God bless sa inyo. Pangatlong taon ko na ng high school nang i-transfer ako ni Mama sa ibang paaralan. Malayo dito sa Mindanao. Lumipat kami ng bahay nang mawalan ng trabaho si Papa at nagsimula na kaming maghirap. Pansamantala, nanirahan kami sa bahay ni Lola, ang magulang ni Mama dito sa Luzon. Ang totoo, ayokong umalis sa dati kong paaralan. Nasanay na kasi ang mga tao doon sa pagiging tahimik ko. At ngayon, magsisimula na naman ako sa bagong buhay, sa bago kong papasukan. Basta Ara, kapag may aswang gamitin mo itong bawang na ito. Bili ni Lola at nilagay sa bag ko ang isang maliit na bote na pang-spray na puno ng tinadtad na bawang na nakahalo sa tubig. Ma, hindi na ito Mindanao. Walang aswang dito. Ani Mama at tumawa lang kay Lola. Mahirap na, komento niya at umiling. Totoong maraming aswang sa Mindanao. Yun ang sabi nila. Kahit ang mga kaklase ko noon ay aswang ang madalas na usapan. Pero ako, hindi ako naniniwala sa aswang. Sa tagal namin sa Mindanao, kahit minsan ay wala akong nakitang aswang. Kahit minsan pa ay gabi na akong umuwi. Ewan ko ba at saan nila napupulot ang mga kwentong iyon. Halina at ihahatid na kita. Saad ni Papa, na handa na rin naman pumasok sa trabaho. Sige, mag-iingat kayo. Ani Mama at pinapanood kami na umalis ni Papa. Kabado ako nung araw na yon. Hindi ko kasi alam kung anong klase ng mga estudyante ang nandito sa papasukan ko. Lalo pa at bagong lipat lang ako at medyo nahihirapan akong magtagalog. O Ara, basta wag kang uuwi hanggat wala ako ha. Susunduin kita kahit anong mangyari, okay? Bilin sa akin ni Papa nang bumaba na ako sa motor. Napunta agad ang mga mata ko sa paaralan at sa mga estudyante. Katulad ng normal na paaralan, ay gayon lang din naman sa tingin ko ang mga estudyante. May mga kanya-kanyang mga mundo. Sige po pa, sagot ko at pilit ng umiti. Inantay kong umalis si Papa bago ako bumuga ng hangin at pumasok na sa loob. Maingay sa paligid dahil may mga estudyanteng dumarating at iba-iba ang usapan. Ang una kong ginawa ay hinanap ang classroom ko. Section 1, third year. At mabuti na lang ay may mga nakalagay namang pangalan sa bawat pinto ng classroom. Kaya't medyo hindi ako natagalan. Nag-alangan pa akong pumasok nung una nang makita ko ang mga kaklase ko. Magulo, maingay. Dahan-dahan akong pumasok at agad na napaupo sa pangalawang linya ng mga upuan. Ilang sandali lang akong naghintay hanggang sa narinig ko na ang matinis na tunog ng takong na papasok na guro sa classroom. Ayan na si Ma'am Gina, sigaw ng isang lalaki. At sa isang iglap ay biglang tumahimik ang lahat. Kanya-kanya silang balik sa upuan na akala mo ay walang nangyari. Bumukas ang pintuan at bumungad sa amin ng isang guro na mahaba ang buhok. Maputi at maganda. May suot itong salamin at may hawak na libro. Blanko at malamig ang kanyang mga mata na sa tingin ko ay kinakatakutan ng mga kaklase ko. Alam ko na ang mga ganitong klase ng teacher. Sigurado kong istrikta ito sa kabila ng kagandahan niya. Good morning, masungit niyang bate. Good morning, ma'am, sabay-sabay naming bate. Take your seat.
malamig niyang utos. Lahat kami ay agad na bumalik sa pagkakaupo. Ako si Ma'am Gina Danganan, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Bukod pa roon, ako rin ang magiging advisor ninyo. Pahayag niya habang nililibot ang mga mata sa bawat isa sa amin. Hindi ko alam pero halos tumalon ang dibdib ko nang huminto ang mga mata niya sa akin. Pagkaramdam ko ay huminto maging paghinga ko. Ngayon ay ramdam ko na ang mga tingin nila sa akin. At tila ba ay ngayon lang nila napagtanto na may bago silang kaklase. Transferi ka ba? Tanong ni Ma'am Gina sa akin. Hindi agad ako nakasagot sa kaba. Oo, opo, tugon ko. Stand up. Introduce yourself. Utos niya sa akin. Agad naman akong tumayo at sandaling tinignan ang mga kaklase ko. Ako si Ara Angeles. Galing pa po ako ng Mindanao at nag-transfer dito. Maikling pakilala ko. Hindi nakatakas sa mga mata ko ang bahagyang pagtaas ng mga kilay nito nang marinig na galing ako sa Mindanao. Naniniwala ka ba sa mga aswang, Miss Angeles? Tanong niya sa akin. Hindi ko inasahan ang tanong na iyon. Nagsimula na ring magbulungan ang mga kaklase ko. Hindi po, diretso kong sagot. Wala pa po kasi akong nakikitang aswang, dagdag ko. Marami kasing aswang sa Mindanao, di ba? Dinig kong bulong ng katabi ko na nasa harap namin. Take your set. Utos niya at binuksan na ang libro. Iyon ang una naming pagtatagpo ni Ma'am Gina. Masasabi ko na talagang istrikta siya. Sa mga sumunod nga naming klase sa kanya, ay halos nasasanay na rin naman ako. Mahilig ka sa kamates? Tanong ni Sir Ronald sa isa naming kaklase. Siya naman ang guro namin sa science. Hindi ko nga rin alam kung bakit napunta ang usapan namin sa kamatis. Ito kasing si Angelo kung ano-anong sinasagot. Oo naman sir. Ikaw ba sir? Tanong nito na may kasabang biro kay Sir Ronald. Kaya pala nangangabati sa mga exam. Banat ni Sir at lahat ay tumawa. Kahit ako ay hindi ko napigilang tumawa. Si Sir Ronald ay ibang-iba kay Ma'am Gina. Mahilig siyang makipagburuan at masasabi kong walang inaantok sa subject niya. Sa math teacher naman namin ay si Ma'am Maricel. May katandaan na ito at dito sa klase niya, masasabi kong ito ang pinaka-nakakaantok na klase. Paano ay walang kasigla-sigla si Ma'am sa pagtuturo. Kaya halos lahat sa amin ay tulog. At kung hindi naman, utak ang natutulog. Natutulog ka ba, Pineda? Maging pagalit niyang tono ay walang sigla. Hindi po ma'am, sagot ni Mark na halos kurutin ang sarili niya magising lang. Kailangan niyo lang basahin muna ang kwento. Ani Ma'am Brenda. Teacher namin siya sa Filipino. Sa lahat ng guro dito sa paaralang ito na nakilala ko na, siya lang yata ang pinakamahinhin sa lahat ng bagay. Pero kahit ganoon ay mabait ito. Idagdag pa ang malaanghel niyang mukha. Totoo bang maraming aswang sa Mindanao? Tanong sa akin ni Michelle, ang isa sa mga kaklase ko na nadadalas ko na rin nakasama. Hindi ko rin nakalain na magkakaroon ako ng kaibigan dito. Sabi nila, sagot ko. Pero wala pa talaga akong nakikitang aswang doon. Dagdag ko at napailing. Ako naniniwala. Si Lola kasi may kwento sa akin na noong pinanganak daw si ate,
May aswang na nagpunta sa bahay nila. Akala mo nga raw ay higanti sa bigat ng pagtuntong sa yero. Kwento ni Mark habang kumakain kami ng tanghalian dito sa kantin. Ako rin naniniwala. Si mama kasi ang sabi niya, nang buntis daw siya sa akin ay may nakita silang manok at ibon sa loob ng bahay. Malapit sa tabi nila papa habang natutulog sila ng madaling araw. Sabi niya mama, mga aswang daw iyon na nagaan yung hayop. Kwento naman ni Ella. Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita. Ani naman ni Michelle at umiling sa kanila. Sabi ni mama, wala naman daw aswang dito. Banggit ko. Malay mo aswang si Ma'am Gina. Saad ni Mark at malakas na tumawa. Agad na siniko ni Michelle nang makita namin si Ma'am Gina sa likuran niya. May hawak ng tray ng pagkain. Kinabahan ako sa matalim pa lang niyang tingin kay Mark. Sa tingin niya ay aakalain mong kakainin ito ng buhay si Mark. Ano nga iyon, Mark? Tanong ni Ma'am Gina. Ma'am Gina? Nauutal niyang saad. All of you, sa office. Utos niya at binaba ang tray bago naglakad paalis. Ikaw kasi, Mark. Inis na saad ni Ella nang lahat kami ay nadamay sa biro nito. Napailing ako at napabuga ng hangin. Sa huli lahat kami ay nasa guidance office sa harap ng principal. Ito ang unang beses na nakita ko ang principal. Matanda na ito. May suot na salamin at nakatali ang buhok pa itaas. Alam niyo ba ang pwede naming iparusa sa inyo? Tanong niya sa amin. Ni isa sa amin ay walang makasagot. Ma'am Gina, paglilinisin ko na lang ang mga ito. Saad ng principal. Nakahinga ako ng maluwag kahit papano. Tulad ng sinabi ng principal, iyon ang naging parusa namin. Matapos ang klase ay naiwan pa kami sa paaralan para maglinis. Malaki rin ang paaralan at mahirap linisin. Hindi ko nga alam kung mayayari pa kami rito. Dumidilim na rin ang mga oras na iyon. Iilang estudyante na lang din kaming naiwan sa paaralan. Tinawagan ko si Papa kanina at sinabi kong gagabihin ako ng uwi. Mabuti na lang nga araw ay medyo gagabihin din siya ng uwi at pagsundo sa akin. Ara, doon ka sa ibabang classroom, huwag ka matakot. May nakita akong ilang estudyante roon kanina. Ani at mahinang tumawa. Hindi na ako kumibo pa at bumaba na para linisin ang nandoon. Pagbaba ko ay wala akong ingay na narinig. Papadilim na rin at hindi pa bukas ang ilaw sa loob ng paaralan. Nahinto ako at kunot noong napunta ang mga mata sa dulong kwarto. Madilim doon at sa pagkakaalam ko ay iyon ang room na laging nakakandado. Dahan-dahan akong naglakad papunta roon. Tulungan niyo ako. Huwag po. Sinimulan akong kabahan. Kumabog ang aking dibdib at lakas loob na sumilip mula sa maliit na butas sa may bintana. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang walis. Pumatas ang mga luha ko at nanlaki ang aking mga mata nang masaksihan ko ang kakilakilabot na pangyayaring iyon. Tulong! Agad akong yumuko at tinakpan ang aking bibig nang makita ako ng isang lalaking estudyante. Halos mabitawan ko ang walis nang muli akong sumilip. Isang lalaki ang kinakain ang dalawang estudyante. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano nito dukutin ang puso at lamang loob ng dalawang estudyante habang nababalot na ng dugo ang sahig. Sa sobrang takot at panghihina ko ay nabitawan ko ang walis na siyang bumuo ng ingay. Nanlaki ang mga mata ko dahil doon
At bago pa ako mahuli ay agad akong tumakbo pabalik sa itaas. Kilala ko ang uniforme na iyon. Uniforme iyon ng isang guro. Isang lalaki na guro dito sa paaralan na ito. Matapos ang araw na iyon, ay wala akong pinagsabihan ng anumang nakita ko. Pinilit kong umarting normal na para bang wala akong nakita. Pero bawat minuto ay hindi nawawala sa isipan ko kung paanong kinain ng halimaw na iyon ang dalawang estudyante. Naghihintay ako na may lumabas na balita tungkol doon. Pero 1 linggo ang nagdaan. Ay wala man lang kahit na anong balita tungkol sa dalawang estudyante na iyon. Doon ako nagsimulang magtaka sa paaralang iyon at doon ay napagtanto ko, isa yung aswang. May aswang sa paaralan na ito. Sa isang araw na ang acquaintance party, gusto ko lahat kayo ay pumunta dahil magbibigay ako ng plus sa lahat ng a-attend. Pahayag ni Ma'am Gina sa amin. Nilalaro ko ang ballpen kong hawak. Wala akong balak pumunta doon. Pero halos lahat ng guro namin ay nire-required kaming dumalo. Dumalo kayo, sigurado akong mai-enjoy nyo yon. Saad naman sa amin ni Sir Ronald. Basta ba sir, sasayaw mo ako? Biro ni Ella at nagtawanan ng lahat. Ngunit hindi nakatakas sa mga mata ko ang kalmot malapit sa braso ni Sir Ronald. At nang tumalikod ito para magsulat sa blackboard, ay bigla kong naalala ang halimaw na pumatay sa dalawang estudyante. O siguro dapat kong sabihin na ang kumain sa dalawang estudyante. Si Sir Ronald, isa ba siyang aswang? Tanging tanong iyon sa isipan ko hanggang sa dumating ang acquaintance party. Ang sabi nila ay iyon daw ang unang beses na nagkaroon ng acquaintance party sa paaralang iyon. Pa, sunduin mo ako agad. Bilin ko kay Papa dahil hindi magandang pakiramdam ko sa gabing iyon. Oo, basta text mo ko. Aniya sa akin. Pinanood ko siyang umalis bago ako pumasok sa loob. Ara! Tawag ni Michelle sa amin. Lahat kami ay nakaayos. Ganda natin ah, ani ni Ella. Simple lang akong ngumiti. Nagsimula ang party at hindi ako umalis sa kinauupuan ko. Ara, pwede ba kitang isayaw? Tanong sa akin ni Mark. Ngumiti ako at tumingin sa paligid. Mukhang lahat ng guro, maging ang principal ay nandito. Pasyensya na Mark, ayoko talaga ng mga ganito eh. Ani ko at tinanggihan siya. Okay lang. Ani at humanap ng ibang isasayaw na babae. Sa mga sumunod na oras ay mas lalo akong hindi mapakali. Lalo pa nang makita ko si Sir Ronald katabi si Ma'am Gina. Ana, hindi ka ba alis dyan sa upuan mo? Tanong sa akin ni Michelle. Michelle, may sasabihin ako. Wika ko sa kanya nang hindi na talaga ako mapakali. Ano yon? Tanong niya. Nung araw na naglinis tayo, banggit ko. May nakita akong dalawang estudyanteng pinatay. Aswang. Tingin ko'y aswang siya. Mahina itong tumawa. Ah, ikaw naman Ara. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang? Bakit mukhang napaniwala ka na Ella? Ani at napailing. Michelle, hindi ako Namatay ang lahat ng ilaw at nabalot kami ng dilim. Nagsimulang umiyaw ang mga estudyante. Noong una, akala ko ay dahil madilim. Hanggang sa napagtanto kong hindi na iyon dahil sa namatay ang lahat ng ilaw. Aswang! May aswang! Malakas na sigaw ng isang estudyante at doon ay nabalot ng hiyawan ang buong paligid. Ara!
Sigaw ni Michelle sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Biglang bumukas ang mga ilaw at sa pagbukas ng mga ilaw ay tumambad sa amin ang mga estudyanteng walang buhay. Labas ang mga lamang loob at nababalot ng dugo. Ma'am Gina, nanginginig na saad ni Mark. Si Mama Maricel, sigaw ni Ella at doon ay nasilayan namin itong kinakain ang isang estudyante. Sir Ronald, mahina akong saad. Tama ang hinala ko. Tama ang nakita ko. Si Sir Ronald, siyang pumatay sa 2 estudyante na iyon. Tama nga ako. Isa siyang aswang. Lumibot ang mga mata ko at doon ko napagtanto na lahat ng mga guro namin ay mga aswang. Sigaw ni Michelle, maging ang principal ay katulad nila, isa rin itong aswang. Ang acquaintance party na ito ay hindi para sa mga estudyante. Ang party na ito ay para sa mga guro, sa mga tiyan nilang kumakalam. Mahahaba ang kuko, mabagsik ang mga mata at matulis na pangil. Kailangan na nating umalis, sigaw ko sa kanila nang lahat ay nagkakagulo na. Ang mga guro namin ay hindi mga tao, aswang ang lahat ang nasa paaral na ito. Kami mga estudyante ang pagkain nila. Takbo Ara, sigaw ni Michelle. Doon ay nakita ko na lang ang mga kaibigan at kaklase ko. Nakahandusay at kinakain ng mga guro. Aswang, sigaw ko. Hinabol ko ang aking paghinga. Basang-basa ako ng pawis. Napaupo ako sa aking kama at napabuga ng hangin. Damang-dama ko ang malakas na kabog ng aking dibdib. Anong aswang? Tanong ni Mama habang nag-aayos ng gamit namin. Ikaw Ara ha? Panay kasi ang nood nyo ng mga nakakatakot ng papa mo. Kaya kung ano-ano nang napapanaginipan mo. Anya at umiling sa akin. Bumuga ako muli ng hangin at kinalma ang aking sarili. Panaginip lang pala. Ay naku, salamat sa Diyos. Ani ko at umiling. At dito na po nagtatapos ang aking panaginip. Alright. Maraming salamat po at pagpalain kayo palagi.